Pasahero na naharang sa NAIA na muntik pang hindi matuloy ang kanilang biyahe papunta sa bansang Thailand dahil sa bala na nakuha sa kanilang bag. Ang sabi niya na noon ay sa TV niya lang ito napapanood, pero ngayon ay siya na mismo ang nadali. At dahil nga sa pangyayari or sa kasong ito, ay naalarma ang mga pasahero, lalong-lalo na ang mga OFW. So, posible bang bumalik yung balot maleta na dagdag gasto sa mga OFW or sa mga pasahero? Dahil takot silang mataniman ng bala sa kanilang bag. Na kung tutusin ay tama naman yung sinabi ng pasahero na nakuha na ng bala sa bag niya. Na sino bang tangang Pilipino or pasahero na magdadala ng bala sa paliparan? At giit pa niya na dala niya yung lisensya ng baril niya na hindi naman tugma sa bala na nakuha sa bag niya. Kaya ang ending ay hindi na sila kinasuhan ng NAIA at natuloy yung flight nila papunta sa bansang Thailand. Ano kaya yung magiging posibleng senaryo kung hindi niya dala yung lisensya niya? Siguro ay malaki itong problema. Pero ang sabi naman ng NAIA ay ngayong taon daw ay halos 4,000 passenger ang nakuhanan ng bala sa kanilang bag. What? Paano ito nangyari? At sino ba ang pasahero ang sasadyaing magdala ng bala sa loob ng paliparan na alam naman nating mahigpit na pinagbabawal? So sa mga naka-experience niya na nagdadala ng bala sa paliparan, i-comment nyo nga para maintindihan din natin, lalo na ng mga OFW or ng mga pasahero na hindi nakakaalam. Tila nagbabalik ang tanimbala modus sa NAIA lalo't meron na naman daw na biktima, kaya mga pasahero ibinabalot na naman ang kanilang bagahe. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Balot ng plastik ang bagahe ng first-time OFW na si Jehover na babiyahe pa Australia. Doble rin ang lock sa kanyang maleta. Ang discarding ito ni Jehover, dala ng takot nang umano'y nagbabalik na tanimbala modus sa NAIA. Binalot ko na lang doon, saka pagdating dito, ganun din. Tsaka may nilagyan ko pa rin ng cable tie para sure. Kasi sabi nila kasi pag zipper, madali lang butasan. So binalot ko na lang ganito. Usap-usapan kasi ngayon ang public post si Charity Imam. May nakuha raw na bala sa kanyang bagahe nang paalis siya pa Thailand nitong Enero. Shinare niya rin ang litrato ng bala na nakabalot ng plastik. Bagamat inamin niyang may lisensya siya para sa baril, hindi raw sa kanya ang nakuhang bala. Sa huli, hinayaan na raw siya makabiyahe. 2015 nang unang lumutang ang isyu ng tanim o laglag bala modus sa paliparan. Dito, iniipitan umano ng bala ang mga bagahe ng mga pasahero. Kapag nahuli, hihingi raw ng pera ang staff sa pasahero para sila'y palusutin para makabiyahe. Itinanggi naman ng Office for Transportation Security o OTS na may kinalaman ng kanilang tauhan sa nakuhang bala sa bagahe ni Charity. Hindi raw hinawakan ng sinumang staff ang maleta niya. Yung pasahero po yung naglalagay ng kanilang bagahe dun sa ating x-ray machine. So yung x-ray machine po, at that time, nireject po niya yung bag ng pasahero. So after ho nung may na-detect ho, yes po, that's the time na we have submitted the baggage po for manual inspection. Paglilinaw din ng OTS, hindi isolated case ang nangyari kay Charity. Pag-amin pa nila, marami pa rin daw nakukuhang bala sa bagahe ng mga pasahero. Ngayong taon nga lang, halos 4,000 pasahero nahulihan ng bala sa NAIA. Hindi naman sila kinasuhan at pinayagan din makabiyahe. Yung policy natin since 2016 naman po, hindi naman po nagbago. No? So once na may na-detect po tayo, normally kino-confiscate lang po yun and nire-record. And then subsequently, tineturn over po yun sa PNP Aviation Security Group for proper disposition. Payo naman ng OTS sa mga pasahero, lalo ngayong magsesemana Santa at marami ang babiyahe. Alamin na ang mga bagay na bawal sa paliparan, gaya ng bala, aerosols at armas. Kaya guys, kailangan natin magdoble ingat kapag lalapag or lilipad tayo sa NAIA. Dahil napakalaking abala kapag tayo ang nakuhanan ng bala sa loob ng maleta natin or ng mga bag natin na alam naman natin hindi sa atin ang bala na yon. Dahil baka maging ugat pa ito ng pangingikil at ng korupsyon. Ito guys yung video kung saan yung pasahero nakuhanan ng bala sa loob ng bag niya nung babiyahe sila papunta sa bansang Thailand. Meron naman sir. Ito po. Okay po sir. Dumako naman tayo sa NAIA kung saan hindi na lang surot at daga ang problema. Pinangangambahan din daw na bumalik ang dating modus doon na tanimbala
kasunod ng nangyari sa mag-asawang pa-Thailand na nakitaan umano ng bala sa bag. Ang sagot ng mga otoridad sa pagtutok ni Joseph Moro. Munti ka na maunsami ang biyahe pa Thailand ng mag-asawang negosyante na sina Charity nitong Enero. Sa final security check, tinawag raw siya ng mga otoridad. Ang kanya raw kasing bag nakitaan ng nakaplastik na bala. Itinanggi ni Charity na sa kanya ang bala. Pinakitaan niya rin ng mga otoridad ng lisensya ng kanyang baril na mabuti ay dala niya noon. Magkaiba po yung bala. Tsaka sabi ko hindi pa ako gumagamit ng ganyang klaseng bala. Magaganda po yung bala ko. Sabi? Wala lang. Sabi niya, sige ma'am, wala namang problema, sabi niya. Pero may papirmahan lang daw sa akin to make it sure na cleared daw ako. Pinayagan naman sila mag-asawa na makasakay at wala ring kasong inihain sa kanila. Pero bago raw ang insidente, may napansin na siyang kakaiba sa airport na mag-withdraw siya ng pera. Ang daming nagtatanong, naka-civilian sila. May bumabangga sa akin. Nilapitan ko yung asawa ko. Pagkatapos ng insidente, ipinost ni Charity ang video sa social media para magsilbing babala sa publiko. Sa tanong tuloy, balik na naman nga ba ang mga insidente ng tanimbala sa mga airport? Ayon sa Office for Transportation Security, hindi raw. Tanimbala is a thing of the past. We can always present all available data and pictures plus video para mapasinungalingan namin yung sinasabi nila. Giit pa ng Office for Transportation Security o OTS, posibleng kina Charity talaga ang nakitang bala. Automated daw ang pagsala ng mga gamit ng mga pasahero na dumadaan sa automatic tray return system na hindi nahahawakan ng kanilang mga screening officers. Kapag ka yung bag merong containing suspicious item, yung computer, yung machine na mismo ang magse-separate ng bag niya. And then that baggage will be subjected for baggage inspection. It's only the time na hahawakan niya ng baggage inspector natin. Lumalabas sa atin kasi nasa bag niya eh. Pero nanindigan si Charity na hindi kanya ang nakuhang bala. Hindi, kasi meron po kaming meron po kaming license. At the same time, sinong sirang ulong gun owner ang magdadala sa loob ng airport na naka-plastic pa yung bala? Anong gagawin ko doon? Sa kabila niyan, hindi na raw magsasagawa ng investigasyon ng OTS sa insidente at hindi na rin kinasuhan ng mag-asawa. Kasi especially kung 1 or 2 pieces lang kasi marami namang nagdadala niya na sa paniniwala ng iba it is anting-anting. In fact, almost daily nakaka-encounter kami ng ganitong incident. Pero paalaala ng OTS sa mga magbabiyahe lalo na dagsaan sa Semana Santa, huwag na magdala ng mga ipinagbabawal na gamit para iwas kaso at abala. Ang magandang gawin natin guys, bago tayo bumiyahe papunta sa NAIA ay dapat videoan nyo ang inyong bag na chine-check nyo ang bawat sulok, ang bawat bulsa para just in case man magkaroon bigla ng bala kapag pasok nyo sa NAIA ay malaman natin kung sino talaga ang nagsisinungaling. Dahil kagaya nga ng sinabi ng pasahero na dati napapanood niya lang ito sa TV, pero hindi natin alam sa mga paulit-ulit natin biyahe sa NAIA ay tayo naman ang madali or ang mabiktima. Nakakalungkot nga dahil sarili nating bansa at sarili nating paliparan ay wala tayong peace of mind. Kaya dapat tayong mag-ingat.